Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, si Anthony pa rin po ito. Ang lagi nyong nakakasama sa ating mga sharing, kwentuhan at saka mga balitaktakan dito sa ating channel. Ayan, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na tumatangkilik po ng ating mga video. At sa lahat ng mga nagko-comment, inspired po ako sa lahat ng mga comment ninyo. So ngayong umaga pong ito, ang pag-uusapan natin is yun na namang isang tanong na meron tayo dun sa list of questions na kalimitan nating itinatanong kapag ka nagsisimula tayong mag-negosyo, lalong-lalo na negosyo na RTL business. So ito po yung tanong na patatlo nating sasagutin. So ito po ay tinatanong ng karamihan at kahit ako po nung nagsisimula ako, ito rin po ang aking tanong. Where can we get legit supplier of quality pullets? No? So dalawa po yung keywords natin dito, legit at saka quality. Yan po yung ating pag-uusapan pagkatapos lamang po ng maikling intro. Okay, so welcome back mga kababayan, mga kamangyan, no? Salamat po sa patuloy na pag-tune in. Ayan, so kung bago ka sa channel na ito, paki-subscribe din po yung ating channel para nang sa ganon, lagi po tayong inspired sa paggawa ng mga content na sa tingin ko ay makakatulong po sa katulad kong beginners, no? Sa katulad kong nagsisimula sa ganitong klaseng negosyo. So bago po tayo maikling intro, ang sabi natin ay sasagutin natin yung tanong na where can we get legit supplier of quality pullets. Ito po yung mga manok na ating alagaan para mangitlog. No? So sabi ko kanina, dalawa po yung keywords, legit at saka quality. So yun po yung ating titingnan. So una, tingnan natin yung ano ba yung quality pullets. No? Ano ba yung mga magagandang klase ng manok na hahanapin natin. So dapat ang mga manok na ating alagaan, when it comes to quality, dapat po ito ay vaccinated. So, ang ating mga manok dapat may full course ng vaccination at ito po ay mga nasa around 15 vaccines, no, sa isang nag-aalaga na manok, dapat kompletos recados po ang vaccine. Ikalawa, dapat po ang manok magiging quality yan kung healthy yung ating mga manok. Ibig sabihin, hindi sinisipon, walang kuto, napurga, maayos po yung ating mga manok. Walang sakit na i-deliver sa inyo yan, healthy. So ikatlo, quality po yung inyong pullet kung ito po ay right weight at saka right age. No? So meron po kasing mga manok na nadi-deliver na underweight, mga 800 grams lang, less than 1 kilo. Yung iba ay hindi nga right age kasi yung iba 12 weeks pa lang, 14 weeks pa lang, dinideliver na. So, quality po ang pullets natin kung yan po ay vaccinated, healthy, walang sakit, at saka may tamang timbang at saka may tamang age po, may tamang edad. Ayan. So, yon guys, ang quality pullets, kung makakakita kayo niyan, yan po ang magandang kuhanin. Ikalawa, what is legit, no? Ano yung legit supplier? Sino ang legit supplier? Yan ang ating isa sa mga dapat tinatanong. So, para po tayo makakita ng legit na supplier, dapat po transparent ang ating mga legit supplier. Pag tinanong nyo kung may permit ang farm, kuhanin ninyo ang permit. No? Kung tinanong ninyo at yung farm ay walang permit, then baka hindi po legit yan. Ikalawa, dapat ay kayang mag-provide ng records ng vaccines, no? So kung ang inyong mga manok ay walang records ng vaccines, hindi kayang i-provide, then basically mahirap po yan, no? So mahirap pagkatiwalaan niya ang ganyang klase ng supplier. Ikatlo, dapat mabigay din sa inyo ng supplier na ito yung resibo ng inyong purchase, no? Isa sa mga pinakang basihan ng legitimacy
ng inyong supplier ng pagbili ng kahit na anong goods pala sa market is yung resibo. Bibigyan kayo ng resibo. Pag hindi kayo binigyan ng resibo, then basically, yan po ay hindi mo matitrace back. No? Hindi mo mapapatunayan na legit na nagninegosyo ang kinuhanan mo na supplier. So sa lahat po ng mga nagninegosyo ng kahit na anong negosyo, obligasyon po nilang magbigay ng resibo. Kung hindi sila magbibigay ng resibo, then eventually marirealize nyo hindi po yan legit. No? So yon. Who will give you programs of your pullets? No? So yung mga supplier na legit guys, i-guide kayo niyan. Bibigyan kayo ng tamang program sa inyong mga manok. No? Tamang pakain, tamang pailaw, tamang supply ng feeds na ibibigay sa inyo. Tapos ipapaliwanag din sa inyo kung ano yung mga vitamins and antibiotics used. So may bigyan kayo niyan ng maayos na program. Kasi kung yung supplier na yan ay legit, gusto niya na kayo ay maging successful. Dahil pag naging successful kayo, magre-repeat orders kayo sa kanila. So yan yung isa sa mga pwedeng pagbasihan ng pagiging isang lehitimo ng isang supplier. So unang-una, dapat transparent sila. Pakita nila yung mga documents at saka mga permits na meron sila. Ikalawa, dapat nagpo-provide sila ng records ng vaccine, official records ng vaccine. No po, ikatlo ay yung nagbibigay ng resibo. No, dapat nagbibigay ng resibo. At ang ikaapat po ay dapat meron silang binibigay o na program para po sa pagpapalaki ng inyong mga manok. Yung lights, feeding program, at saka yung feed supply, saan pwedeng kumuha o bibigyan kayo ng supply niyan kung nagsisimula pa lang kayo. And vitamins used, no, kung ano yung ginagamit nilang vitamins and antibiotics para maging may continuity yung inyong pag-aalaga. So, ang tanong ngayon, paano makikita o paano natin mahanap itong ganitong klase na quality na pullets at legit na suppliers? Yan ang medyo mabigat na tanong, no? So, marami sa atin at ako inaamin ko na ito talaga din ang fall ko dahil syempre nasa abroad tayo tapos gusto natin magnegosyo ng ganito, wala tayong kilala, wala tayong supplier na alam. Ang ating tinatakbuhan is yung Facebook market, no? So Facebook market, research tayo, sino ang pwedeng mag-supply, tanong-tanong tayo. And kalimitan tayo ay sinusunggaban ng mga ahente. Dalawang klase po yung mga ahente. Yung isang ahente na gustong kumita ng pera at isang ahente na gustong mang-scam ng pera. Yan po yung mga ahente na makikita nyo sa Facebook dun sa mga nagbibenta ng pullets. No? So yan po yung ating iiwasan. No? So ngayon, ako po inaamin ko, ako ay biktima ng ganitong klase ng sistema. Pero wala po akong dapat sisin kundi sarili ko kasi nagmadali ako na humanap ng pwedeng magdala ng mga manok sa akin at nagmadali din ako na makapagsimulan ng poultry. So hindi ko ginawa yung due diligence na tinatawag para maging maayos yung aking pagsisimula. So maging beware lang po tayo doon sa mga agents. No? Marami pong agents kasi, maraming magbibenta sa inyo ng supply ng pullets. Maraming magsusupply sa inyo yan. At maraming legit din na ginagawa na hanap buhay ang ganitong klase ng negosyo. Which is, hindi po natin pwedeng i-discredit yung mga tunay na legit na ahente na nagbabanat ng buto para kumita ng pera, hindi para manloko ng tao. So unang-una guys, dapat natin yang tingnan. Kung hindi natin maiwasan na gumamit ng agent, ay siguraduhin natin na na-verify natin at saka nakapag-check tayo sa kanya. No? So nakapag-background check, legitimacy check tayo. So ask other people kung sila ay
nasupplyan na nito, mga ganyan-ganyan. No? So, yon. At isa po sa mga no-no is huwag kayong magbibitaw ng pera hanggat hindi ninyo naba-background check. At kung mga GCash ang pagpapadala, medyo magwiri po kayo. Lalo na kung mga daan libo na ang ating pag-uusapan dito. Anyway, so, ang sinasabi ko, 8 out of 10 ng mga agents ay i-rip off kayo niyan. Kayo'y pagsasamantalahan yan in so many other ways, no? Yung iba, hindi ka dadalhan talaga ng manok pag ikaw ay nagbigay ng pera at nag-cash advance ka. Hindi ko sinasabi na lahat ng tao ay ganyan. Ang supplier, yung legit na supplier na nag-aalaga talaga, nahingi sila ng down payment. So, legit yan. Katulad ni Mang Mags, nag-aalaga po talaga yan ng manok at pag umorder ka sa kanya, hihingi po siya ng down payment para i-secure yung numbers na meron kang o-orderin. Anyway, so, pero mag-ingat po tayo sa agents na magpadala ng pera. Kalimitan ng ahente ay legit man yan o hindi, ay cash on delivery yan. Yan. So, pag-usapan natin yung mga dapat nating iniiwasan. So, may mga ahente na nagdi-deliver ng pullets na underage, no? Underage pullet. So, iwasan po natin yan sigurado kasi ako biktima ako nito. So, nagbigay tayo ng napakalaking pera para sa 600 na manok. Ang dinala sa ating manok is halo-halo. May 12 weeks, may 14 weeks, merong mga 16 weeks na. 15 weeks, mga ganon. Halo-halo. So, hindi ko po alam kung ito ay pinagpilian na. Hindi ko alam kung ito ay pinaglahok-lahok lamang dahil syempre, pag binili mo yung mas maliliit, yung 12 weeks, 14 weeks, mas mura yan kaysa dun sa 16 weeks. Ang problema dyan sa mga 13, 14, 15 weeks na yan, hindi pa well vaccinated, hindi kompleto. Okay, at saka underweight yung mga yan. So, tingnan din natin yung mga nagbibenta ng unvaccinated pullets. So, yung mga hindi legit na mga ahente, papadalhan ka niyan o dadalhan ka niyan, dideliveran ka niyan ng unvaccinated na mga pullets. Ito yung mga paghiningan mo ng records, walang records, no? So, wala sila pinoprovide na records sa iyo. So, kung unvaccinated yan, sigurado very prone yan sa pagkakasakit ng mga manok, no? Yung mga manok nyo hindi masyado well protected, no? Okay. So, the next one is the mixed pullet. Yung sinasabi ko nga kanina, nabanggit ko na. Itong mga scammers na ahente, ang ginagawa ng mga yan, i-mix nila. No? So, syempre, mas malaki tutubuin nila. Kung bibigyan ka ng 14 weeks, nakahalo sa 16-week-old, then basically, mas malaki ang tutubuin nila kasi mas murang bili dun sa mga 14 weeks na yan. So, kesa dun sa 16 weeks na at kompletong mga vaccines ang available. No? So, yon. Ang sunod is, they do it for profit. No? Itong mga ahente na to, hindi importante sa kanila kung ikaw ay mag-repeat order sa kanila. Hindi importante sa kanila kung sila ay nanloloko ng tao. Hindi importante sa kanila kung kumita ka ng pera sa end of ng cycle ng ating mga manok. Hindi importante sa kanila yan. Ang importante, bumili ka, na-deliveran ka, na-scam ka, nag-profit sila. Yun ang pinaka-importante sa kanila. So ito po yung iiwasan natin. No? Iwasan natin ito. So paano natin iiwasan? Unang-una, go directly to the racers themselves, no? Maghanap po tayo ng mga local pullet racers, no? Yung mga nagpapalaki talaga from day old to pullet to 16 weeks na pullets, no? So, dapat po maghanap tayo niyan. I'm sure sa local vicinity natin o sa local province natin, baka meron ng mga nag-aalaga. Chances are yung malalaking mga poultry, for example, mga 40,000 ang kanilang layers. For example, yung kanilang mga area is mga malalaking population. Yung mga yan ay sigurado na nag-aalaga ng sarili nilang day-old pullets. No? So, pagka nag-aalaga yan, lagi pong may pasobra yung mga yan. So, pagka may pasobra yan, pwede mong bilhin yung mga
mga sobra nila. O kaya naman, pumunta kasi sa kanila, makipag-usap ka, tapos sabihin mo, padagdag ako ng 2,000 manok kung yun ang kailangan mo. Tapos aalagaan nila yan, kung magkano ang benta nila towards the end ng 16 week, sigurado ako yun yung bibenta nila sa'yo. At alam mo, dahil local yan, mabibisita mo ang manok. Ikalawa, alam mo na fully vaccinated, may program na pwedeng mong ma-check at makita ang records. So yan yung unang-una nating dapat ginagawin para makakita tayo ng legit na supplier ng ating mga manok. No? So yon, go and search them locally. So kung makakita ka ng local o kahit hindi local, pero pwede mong puntahan mo yung kanilang mga poultries. No? So dapat importante sa atin yon, nabibisita natin yung kanilang poultry. Kasi pag nakita ninyo yung mga manok, tapos pagka nakita nyo yung program of vaccines nila, tapos okay yung mga manok na yan, pwede kang mag-place ng order, bayaran mo yung down payment, tapos doon ka kikita na. Doon ka nakikita ng maayos kasi makikita mo na maayos yung mga manok na bibilhin mo. So, okay? So, yan yung isa sa mga pwede natin gawin. Ikatlo, dapat ay kung ito ay malapit lang, guys, huwag kayong kumuha ng ahente para i-deliver sa inyo. Kayo mismo ang mag-pick up. Kung yung racers, yung poultry na kukuhanin nyo ng pullets, na nabisita ninyo na, nakausap nyo na, na-orderan nyo na, hindi makapag-deliver, kayo na mismo ang mag-pick up. No? So, kung yan ay mga 500 lang kasya sa pick up yan. Kung yan ay, bumayad ka na ng transportation kasi babayad ka din naman ng transportation kung o-orderin mo. So, kumuha ka na, ikaw na mismo ang pumunta para kita mo na itinatransport yung mga manok na dadalhin sa farm mo. Ikaw mismo nakakita. Kasi ang nangyayari dito, guys, no, may mga ahente na kukuhanin sa poultry, sa supplier mismo yung kanilang mga manok. Ang ibibigay ng mga proper na poultry suppliers, mga legit na mga 16-week-old, fully vaccinated. So ikakarga lahat yan sa truck. Ngayon, paglabas nila ng poultry, may nabili na rin sila na mga mas bata na 14-week, 13-week-old, no? Ngayon, pagdating nila doon sa lugar, paglalahok-lahukin nila yan. So hindi mo mabiblame ngayon yung mga poultry na pinagkuhanan mo. May kasalanan diyan yung mga nagmi-mix-mix ng mga manok, may maliit, may malalaki. Hindi lang yan sa mga pullets nangyayari, hindi lang yan nangyayari sa mga RTL chicken, kundi nangyayari din yan doon sa mga broiler chicken, no, na pinaghahalo-halo. At yung mga iba, reject pa yung inilalagay. No? So yon, iiwasan natin yon. So kung tayo mismo nagtatransport ng ating mga manok na dadalhin natin sa ating poultry, sigurado tayo na hindi tayo makakaranas ng ganong pagmi-mix-mix, pagsaswap-swap ng mga manok sa maliliit, sa malalaki, sa mga underage at sa mga hindi vaccinated. So yon, isa yun sa mga magandang gawin. Kung malapit lang din naman at byland din lang, pwede mo nang gastusan ng krudo yan, ng gasolina, ikaw na mismo kumuha. Yun yung isa sa mga magandang advice, no? Now, eto pa maganda. So, kung legit talaga, ask for receipts, no? Ask the supplier to issue receipts. Sigurado ako, pag lehitimong business yan, magbibigay yan ng resibo dahil obligasyon nila yan. Pag hindi nila ginawa yan, may liable sila. Liable sila sa BIR kasi pwede mong ireklamo yan na hindi sila nag-issue ng receipt. No, pagka ang inisyu lang na receipt ay yung sinulat lang sa kapirasong papel, hindi po pwede yan. No, hindi pwede yan. Lalo kung ang mga usapan dito ay 50,000, 100,000, more than 100,000, no. Medyo malaki yan, hingi ka na resibo. Sunod is ask to issue permits, no, yung mga permits. Issuehan ka kamo nung mga ganon, yung hindi ka bibigyan ng permit kundi bibigyan ka ng kopya ng kanilang permits, no? So
yung kanilang permit to operate, yung kanilang mga DNR certificate, mga ganon. Kapag ka meron business certificate, mga ganyan, certificate of environmental compliance, mga ganyan. Those are certificates na pwede mong hingin yung Xerox copy kasi para mapakita mo na yung iyong mga manok ay legit, no? Legit na galing sa maayos na supplier. Okay? So sunod is ask to release vaccines documentations. So syempre, pagka may proper na documentations yung inyong mga vaccines, meron yung inyong mga manok may mga vaccine records yan. Kailan binakunahan, sino nagbakuna, minsan kung yung malalaking poultry kinuha ninyo, veterinary din ang gumagawa niyan. So may mga ganon. O kung hindi man, meron yung mga tao nila na well-trained mag-vaccines ng kanilang mga manok. So yun, guys. Ngayon, to answer the question, saan pwedeng kumuha ng legit at quality supplier? Napakahirap po nasagutin ng ganyang klase ng tanong, no? Mahirap. Pero at least kahit paano, i-demonstrate natin dito kung ano yung legit na supplier at i-demonstrate natin dito yung quality pullets, no? Ano yung mga palatandaan na pwede nating sabihin na meron tayong quality pullets galing sa legit na supplier. Ngayon, the key thing po para sigurado tayo na meron tayong basis na legit ang ating supplier, ang key thing that we should always get is buy a day old pullet and raise it yourself, no? So kung tayo hindi makakuha ng mga legit na supplier, tayo mismo ang bumili ng day old pullets, no? Yun na lang, bilhin na natin yon. Kung nagre-raise tayo ng manok na halimbawa ay 2,000 manok, bumili na tayo ng day old. Mag-order tayo ng day old, tayo na magpalaki para sigurado na vaccinated ang ating mga manok. At maayos ang pagpapalaki kasi tayo mismo nagpalaki. Ikalawa is, like yung sabi ko kanina, find a local supplier if you can, kung makakita ka. Sunod is talk to the legit raisers and get it yourself, no? Kayo na ang kumuha. Makipag-usap kayo, orderin nyo na, tapos kayong pumunta doon, kuhanin nyo na. So, if you can, no, kung maaari, i-avoid nyo yung mga agents, especially those who has history of complaints, no? Yung mga tao na hindi nyo ma-vetted, hindi vetted, no, hindi mabigyan ng recommendations ng iba, at mayroong mga issues, yan yung nagiging problema. So, minsan yan ang ating dapat iwasan. So guys, kapag may mga ganyan, iwas-iwas tayo para hindi masayang yung pera natin. Okay? So guys, maraming salamat. Kung ikaw ay nakarating sa dulo ng video na to, sana may natutunan ka. At the same time, sana ay tulungan mo din ako na spread pa ang video na to, no? So, if you can comment down below kung saan po kayo, taga saan, at kung may manok na po kayo, maraming salamat. Paki-comment nyo lang para malaman ko din po kung sino yung mga nanonood sa ating video. Okay, so maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!